At akin pong durugsungan, ito pong mahalaga pong naging Sunday school lesson nyo or preaching itong nakaraang mga araw ng linggo about faithfulness, no? Chapter 28 and verse number 20. Kung nakita po nyo, ay ating sabay-sabay basahin. Chapter 28, verse number 20. Nakita niyo po? Tayo po lahat. Ready? Basa. A faithful man shall abound with blessings, but he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Di ba? Okay, kaya hindi lahat ng bagay ay mamadaliin. Isang katangian ng pananampalataya ay what? Matiyagang naghihintay. Nagtitiis. Amen? Umaasa. Alright? Okay, sabi ng Biblia, ano po? Be not weary. Huwag kayong mapagod. Be not weary in well-doing. Huwag mapagod. Huwag kayong magsawa. Basta tama ang iyong ginagawa. Yan ay nasa kalooban ng Lord. Be not weary in well-doing. Sapagat ngako Diyos, in due season, sa tamang panahon, ye shall reap if you faint not. Alright? Kaya a faithful man shall abound with blessing. Now, madalas ay nakatingin lang tayo sa pera, sa material na bagay, na siyang sukatan ng blessing ng Panginoon. Madalas, binibilang natin ang pagpapala ng Lord sa mga bagay na nakikita lamang natin, nahahawakan lamang natin. Mga bagay na magandang nakikita mo. No? Kaya pero may mga pagpapala ang Diyos na hindi nasusukat doon sa mga bagay na 'yon. At ang malungkot, no, itong mga benefits na ito ng faithfulness ay mga bagay na mahalaga pero hindi natin napapansin. No? At hindi po natin nasusukat. Mga bagay na nababaliwala natin. Pero yung pala ay what? Mahalagang pagpapala ng Diyos na naibigay sa atin. At nakakamta natin, pero hindi natin siya napapasalamatan. Kaya yun ang aking paksanging gabi. No? 5 overlooked benefits of faithfulness. Okay? Alright, 5 benefits, no? 5 overlooked benefits of faithfulness. Dakilang Diyos, ako po yung ingatan sa paghahatid ng mensahe pong ito na kailangan po namin. Kahit Lord, help me, my dear Lord. Ako po yung patubayan at bigyan ng salita sa aking bibig. Bigyan mo ako ng lakas, Lord. Sa ganung paraan, maihatid ko itong mensahe mo pong ito ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong minagaling, sapagat kailangan po namin po itong lahat. I pray, my Lord, na sa gabing ito, ikaw po yung aming pong maitaas at madakila. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Amen. Okay. Okay, sige. Para Justin, 5 overlooked benefits. Ano po? Now, yes, okay. Narito yung mga blessings na bunga ng faithfulness. No? Bunga po ito ng faithfulness, pero sabi ko kanina, hindi natin napag-ukulan ng pansin. No? Sabi ko, no, inaakala natin madalas, no, kapag talagang tapat ka, yun lang, may pera ka lang. Aasenso ka lang, kasi tapat ka. No? Magkakaroon ka nito, magkakaroon ka nito, kasi naging tapat ka. Okay? Pero hindi lamang yun, sapagkat talagang meron pang 5 blessings na benefits kapag talagang naging matapat ka sa Panginoon. Alright, unang-una, faithfulness, it develops faith. Ang katapatan, ito po yung nagpapalago, no, at nagpapatibay ng ating pananampalataya. Isa po ito sa pangunahin. Okay? Faithfulness develops what? Develops what? Faith. Okay, yes, it develops faith. Okay? Ngayon, tingnan po. Pansinin po ninyo, no? Nung ikaw'y batang Kristiyano pa,
bata ka pa sa pananampalataya. Siyempre, naniniwala naman ako, walang Kristiyano na nahamon siya, na ma-exercise niya yung kanyang pananampalataya. Okay? Kaya nga, nung bagong Kristiyano ka, may mga bagay talaga na hinihiling mo sa Panginoon. At inaasa mong darating po sa iyo. No? Sapagkat nahamon ka. Okay? Now, ngayon, for example, nung bata pa tayong church, no, marami tayong hiniling. Pero kung susukatin mo, no, sapagkat nag-uumpisa pa lamang tayo, ikumpara mo ngayon, tsaka ikumpara mo nung nakaraan tayo, nakikita mo, malaki yung development ng ating pananampalataya ngayon kumpara nung nakaraan. Amen? Listen carefully. Alright. 1990s, ano yung ating naging prayer? Lord, bigyan mo kami ng bubong at bigyan mo po kami ng pambili ng sawali. Alam ba yun? Amen? And then, may mga verb tayo, by faith naman talaga. Sapagkat mainit, sapagkat bubong. Mainit yan eh. Amen? And then, nag-pray tayo. Hindi ba? Na Lord, bigyan mo kami ng kailangan namin ng electric. May mga member tayo. Nagbulong tayo, nagdala ng mga electric pan. By faith yon. By faith. Okay, mga electric pan na sobra sa kanila. Okay, minsan naman, sobra sa kanila, minsan naman nagamit na. Pero tuwang-tuwa na tayo noon. Tama? Tuwang-tuwa tayo, komportable na tayo noon. Okay? You see, sawali, bubong, electric pan, ikumpara mo ngayon. Pagkalipas ng ilang taon, anong binibigay ng member natin? Anong nabibili natin? Sawali lang ba? Nakapagbibigay tayo sa ibang church. Amen? Amen? You see, ano sabihin? Okay? Sapagat ginawa natin talaga naman ng may katapatan yung lahat eh. You see? Ano nakita niyo po? Anong number one benefits ng faithfulness? Benefits develops what? Faith. Emigisan? Now, ikaw, sukatin mo yung faith mo nung nakaraan tsaka ngayon. Yung mga challenges mo noon tsaka ngayon. Emigisan? Amen? Na-develop ba? Lumago ba? Yung faith mo kumpara noon tsaka ngayon? Now, listen guys, don't forget, okay? Tama ba yung kasabihan na faith is like a muscle. Tama, di ba? Ang pananampalataya ay parang muscle. Habang ginagamit mo yung muscle mo, lumalakas. Amen, kisan? Amen? Kaya nga, mahalaga talaga sa bawat Kristyano na nahahamon ka sa pananampalataya. Maliwanag ba? Yung touch and offering mo, noong 1998, 1999, okay? At ngayon, 2025 ba? Hindi pwedeng hindi nag-increase. Maliwanag ba? Maliwanag ba? Kapag yung tithes and offering mo noong 1995 tsaka 2025, pareho lang. Ano sabihin? Walang nangyari sa'yo. Hindi naman ako maniniwala doon. Amen? Amen? Lumago ba? Lumago ba? Lumago. Bakit? Because faithfulness, pakalakas. Yes, it develops faith. Okay? Kaya nga, keep being faithful. Maliwanag ba? Ano sabi ko? Keep being faithful. Okay? Okay, exercise your faith. O bakit? Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please Him. Diba? Kung walang pananampalataya, imposibleng maging kalugod-lugod sa Kanya. Tama? Romans 1:17, ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Amen? Amen? The just shall live by faith. Ikaw yun. Ako yun. Kristiyano yun. Yung ligtas, mabubuhay yun sa pananampalataya. Okay? In Colossians 2, verse number 6 to number 7, tingnan niyo po. Colossians 2, 6 to 7.
Alright, anong sabi ng Bible? As ye have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. Rooted, ano pa? Built up in Him. And what? Lakad, and what? And what? Established in the faith. Kita mo? Amen? Tumitibay sa pananampalataya. As you have been taught. Kita mo? Kung paanong naturuan kayo. Ano sunod? Abounding. Kita mo? Abounding in what? Sa faith. Maliwanag ba? God expect you to abound in the faith. Amen? At nag-a-abound, lumalago ang faith kapag ikaw ay what? Nananatiling what? Matapat sa Panginoon. Okay na, faithfulness develops what? Ito mo, you see? Ganun yun. Okay? Ito yung isang benepisyo na hindi napapansin ng maraming Kristiyano. Okay? Na-overlook natin. Pero yun ang isang katotohanan. Faithfulness develops faith. Okay? Kaya keep being what? Keep being what? Keep being faithful. And be thankful. Lord, salamat. Ako pala'y lumalago ang pananampalataya. Okay? Habang nagtatapat. Amen? Habang nagtatapat, nade-develop ang pananampalataya. So, keep being faithful. Okay? Ano man pagsubok, ano man pagdaanan, lagi natin tatandaan, hindi lang ikaw ang dumaranas niyan. Naranasan niya ng iba, nakalagpas sila by faith. Amen? Dahil doon, makakalagpas ka rin. Amen, Christian? Kaya hindi hanggang ganyan ka lang. May mararating ka. May mararating ka. Okay? Kung paano nga magulang ay nangarap sa anak, na may maabot ang anak, ang Diyos ganun din sa atin. Okay? Anong kailangan lang? Keep being what? Keep being? Alright. Ano sa Tagalog? Manatiling tapat. Okay? Okay. At dahil sa Diyos, sumagana ka sa katapatan. No? Okay. Okay. As you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Pangalawa, faithfulness proves the reality of God. Faithfulness proves what? All right. You see, ito yung nagpapatunay na yung Diyos mo, totoo. Okay? Yung katapatan natin ay katibayang totoo tayo. Hindi tayo nagkamali. Amen? Ito nagpapatunay na hindi tayo nagsasayang ng oras dito. Okay? Okay? Hindi tayo nagtatapon ng salapi pag nagkakalob tayo. Walang sayang sa ginawa natin, inihandog natin na para sa ating Diyos. Alright? At ang nagpapatunay niyan is what? Yung ating katapatan. You see? Pero, maraming Kristiyano, na-overlook yun, di ba? Akala mo lang yung faithfulness mo ay bunga lang ay material lang. No? Salapi lang. Okay? Bagong sapatos lang, bagong damit, bagong electric fan. Yun lang akala mo. Di ba? But faithfulness develops faith. And without faith, it is impossible to please Him. At pangalawa, faithfulness proves what? The reality of God. Na yung Diyos mong tinanggap, totoo. Amen? Amen? Yung Diyos nating na dahilan, bakit nagpupunta tayo rito ng linggo ng umaga, linggo ng gabi, totoo. At yung Diyos natin na dahilan ng ating pagbalik tuwing halansi ay totoo. Amen? At yung Diyos nating ipinangangaral, ibinabagay, totoo. Amen? Yes, faithfulness proves the reality of God. Okay? Kaya nga yes, Christian, when a Christian continues forward, no? Okay, sa kabila ng oposisyon,
hirap, problema, pagsubok, pero nagpapatuloy ka pa rin, nandiyan ka pa rin. Okay? Listen guys, listen guys. It sends a powerful message sa mga taong yan that our God is real. You see? Tuwing ito pinag-uusapan, dalawang tayo ang kinalala. Okay? Yung si Pastor Baon, tsaka yung Sister Raimundo. Yung Baon, kinukwento ko madalas na kinontrol ng mga magulang, na-save siya sa camp ng Baptist Church. Dumalo siya. Pero mula noon, pinagbawalan ng mga magulang kasi saradong Katoliko mga magulang niya. Dumadalo siya kahit pinapagalitan. Kinukulong sa kwarto, kinakandaduhan, para wag lang makadalo tuwing Sunday. Pero yung pala, tumatakas, dumadaan sa bintana, nakakadalo. Kaya kahit anong pagalit ng magulang, pagkakain na, lalabas siya, nakangiti siya. Hanggang sa bandang huli, nahuli siya ng kapitbahay, akala magnanakaw siya. Nakilala siya, si Rudy ito ba? Mula noon, hindi siya pinagbawalan. Hindi ka makontrol. Tumatakas ka, sige, tuloy mo. O naging pastor siya. Amen? Kung siya katulad ng maraming kabataan ngayon, na pagsabihan lang ng lola, napabawalan lang, okay, titigil ka, pinamukha mo lang sa kanila na mali ka. Amen? Pinamukha mo lamang sa kanila, tama yung ginagawa nila, papuntang impyerno. You follow me? You see, amen, kaya nga, yung persecution, pagtawanan ka, laiting ka, di ba? Kapagalitan ka ng mga kamag-anak mo, tiyuhin mo, tama, okay, tiisin mo yan. Amen? Patunayan mo sa mga taong yan, totoo ka. Yung Kristo mo, inusig din, ipinako pa sa krus. Amen? Ikaw naman, hindi ka naman ipapako eh. Amen? Kung gusto mo, sige. Amen kasi yan? Hindi naman eh. Okay? Now, yung ating text, Acts 16, 29 to 30, alam mo yung story, di ba? Na si Pablo rito at si Silas ay binugbog, sinaktan sila, ikinulong, hindi po ba? At nakatanikala yung kanilang mga paa at kamay. Amen? At hindi nila alam kung anong mangyayari sa susunod na araw. Amen? Amen? Pag sabi ng Biblia, kinalatkad sila sa palengke, hinubaran, sinaktan, dugo-duguan, ibinigay doon sa Philippians jailer, at yung Philippians jailer, tuwang-tuwa pa silang sinaktan at pinagbalabagan doon sa kaloob-looban ng kulungan. Amen? Pero kinagabihan, ano nangyari? Acts 16, tingin po. Acts 16, okay, alright. Now, ito nangyari sa munod, okay? Ito nangyari, ha? Now, ito muna. Okay. Lumindol ng malakas nung kinagabihan. Okay. Pero saka, tingnan natin. Acts 16. Wag natin muna basahin 29. Okay, notice, sa 22, binugbog sila ng karamihan, pinunit yung kanyang damit, hinampas sila. Kita niyo po yan? Kita niyo po? Hinampas, pinunit damit. At 23, and when they laid many stripes, kita niyo po? Puro lata yung kanilang katawan, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely, who having received such a charge, thrust them into the inner prison, at kinadinahan ang kanilang mga paa. But 25, at midnight, Paul and Silas prayed, and there was a great earthquake,
so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened and every bands were loose. O, 27, yung Philippians jailer, sa kanyang pag-aakala na natakasan siya ng mga bilanggo, ay akbang magpapakamatay. 28, that what Paul cried with a loud voice, saying, do thyself no harm, for we are all here. Kita niyo po? Now, then he called for a light. Sino humingi ng ilaw? Yung Philippians jailer. At siya'y humingi ng ilaw at tumakbo sa loob at nanginginig sa takot. Nagpatira pa sa harapan ni Pablo at ni Silas. At sa verse 30, ano pang sabi niya? Pakalakas. At sinabi, mga Ginoo, ano ang kailangan kong gawin upang what? Alright. Upang maligtas. Ngayon, sundan niyo mabuti, no ho? Mabuti, okay? Nakikinig kayo? Itong Philippians jailer ay hindi humingi ng tulong kay Pablo at kay Silas. Hindi sila tinanong, what must I do to be saved? Alright? Nung mga unang araw, nang si Pablo at si Silas ay nagpipreach dito sa Pilipos. Di ba alam mo? Amen? Hindi sila humingi ng tulong at nagtanong, what must I do to be saved? Nung si Pablo at si Silas ay kapapasok pa lamang sa kulungan. Di ba alam mo? Siya humingi ng tulong, no? Okay? Kay Pablo at kay Silas, nung kanyang masaksihan, makita. Nakinig ka sa akin? Yung response nung dalawa sa kabila nang sila'y nakakulong, nakatanikala. Amen? Dugo-duguan. At umaawit at nagpe-pray. Di ba alam mo? Amen? Pagkatapos, yun, tsaka lang silang sabihin, Sir, what must I do to be saved? Nakatayo? Sapagkat nasaksihan nung Philippian jailers na ito sa kilos at pagsasalita at attitude ng dalawa na ang Diyos ng dalawang ito ay totoo. Amen? Sapagkat sa kabila ng hirap nila, nanatili silang what? Matapat sa Diyos. Walang reklamo, walang pagdaing, walang pagtutol, walang pagsisisi. Maliwanag ba? Amen, Christian? Faithfulness proves what? Proves what? The reality of God. Paano kaya? Kung yung dalawa ay nag-uumiyak, bakit ba kami nagkakaganito? Lagi naman kami nag-church. Nakikinig ka sa akin? Nagpe-pray naman kami, pero bakit kami ginanito ng mga taong ito? Maliwanag ba? Ano ba itong nangyayari ito sa akin? Sa kabila ng aking pagtatapat at nag-church naman ako, ay nasasaktan pa ako, nagugutom pa ako. Maliwanag ba? Kung itong dalawang ito nag-umiyak, sa palagay nyo, hihingi ng tulong yung Philippian jailer kay Pablo kay Silas? Sa palagay nyo, magtatanong siya, anong dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Maliwanag ba? Amen? Sa nakita niyang patotoo nung dalawa, napatunay niya, ang Diyos ni Pablo, ang Diyos ni Silas ay totoong Diyos. Amen? Totoo ang kanilang pananampalataya. Okay? Kaya, yung mga Kristiyano na sa maliit na bagay, nagkukwit, humihinto, walang mangyayari. Sa mga Kristiyano na kaunting problema lang, kaunting tukso lang ay nagbabackslide, tumatalikod, humihinto, kaunting bagay lang ay natitisod, nagtatampo, aalis, walang mangyayari. Okay? Para mo nang sinabi sa mga taong nakakakilala sa'yo, mali ang baptist, mali pala yung napuntahan ko. Amen, Christian? Amen? Be faithful. Keep being faithful. Amen? Manatili kang tapat. Okay?
Huwag natin kakalimutan, ang ating Panginoon, nagdusa din alang-alang sa atin. Yung kanyang mga naging tagasunod, lahat ng kanyang disipulo, nagdusa din dahil kay Kristo. Amen? Pero kita mo, anong ibinunga nila? Anong ibinunga nila? Lumaganap ang ebanghelyo ng Panginoon sa loob ng 2,000 taon. Keep being faithful. Because faithfulness proves what? The reality of God. Now, pangatlo, Romans 16, 10 to 11. Tingnan po. Romans 16, 10 to 11. Alright, nandiyan na kayo? Romans 16, 10 to 11. Okay? Kaya nga, keep being faithful, ha? Magpatuloy. Amen? Huwag susuko. Amen? And be consistent. Maging palagian ka. Maging regular ka. Okay? Keep being faithful, ha? Romans 16, 10 to 11. Alright, nandiyan kayo? Tayo lahat. Salute Apelles, approved in Christ. Salute them which are of Aristobulus' household. Kaya mo? Pinag-uusapan dito yung sambahayan, pamilya. Number 11, tayo lahat. Salute Herodion, my kinsman. Greet them that be of what? The household of Narcissus, which are in the Lord. Okay? Ibig kong basin niyo po rito na pamilya, sambahayan, ang binabati ni Pablo at kanyang kinsman or what? Kamag-anak. Nakati po yan? Batiin niyo si Herodion na aking kamag-anak. Kati po? Batiin niyo ang mga kasangbahay ni Narciso. Hindi katulong yun. Hindi, kundi pamilya yun. Yung nangasa Panginoon. Alright, anong ibig sabihin? Na itong mga tao ito, what? Naging tapat sila. Faithful sila, bagamat malayo si Pablo. Amen? Bagamat nakukulong si Pablo, pero naging tapat sila. Kaya binabati sila ni Pablo. At ang kanilang buong sambahayan at ang kanyang mga kamag-anak na nasa Panginoon din. Amen? Mga kamag-anak na nananatili sa Lord, bagamat nakulong si Pablo. At alam nila, pinagdaanan lahat ni Pablo. Okay, anong pinapakita? Pangatlong bagay, listen carefully. Faithfulness builds families. Faithfulness builds families and relationship. Amen? Ang binabati ni Pablo rito, what? Okay? Pamilya, kamag-anak, at mga kapatid sa pananampalataya na nananatili. Amen? Amen? At binanggit niya pa dito, no? O, tinan niyo po, binanggit pa niya rito na, okay, tinan niyo po. Yung mga tao na halos ay nabitay dahil halos ay nabitay alang-alang sa kanya. Okay. Number 12. Salute Tryphena and Tryphos who labor in the Lord. Salute the beloved first which labored much in the Lord. Okay? At meron pa siyang binanggit sa verse number 4. I love verse number 4. 3 to 4. Greet Priscilla and Aquila, my helper in Christ Jesus, who have for my life labor, lay down their what? Own. Next, anong ibig sabihin ng lay down their own neck? Anong sabihin? Kaunti na sila mapugutan ng ulo. Maliwanag ba? Kaunti nang mapugutan ng ulo dahil kay Pablo. Kita niyo? Amen? Pero sa kabila ng lahat, no? Matibay yung kanilang what? Relationship. At matibay din yung bawat pamilya nila. Maliwanag ba? Na anong nagpatibay sa lahat?
Ano nagpatibay sa family and relationship? Alin? Faithfulness. Faithfulness. Okay? No, sa ating church din, no, talaga masabi natin, what a blessing. Sa loob ng maraming taon, ating nakikita yung pamilyang dumadalo. Amen? Pamilya at nanatiling tapat sa Panginoon. Okay? Sa kabila ng maraming pagsubok din, bagyo na pinagdaanan. Amen? Dito sa Lumban, nakikita natin ng Lord ay gumagawa sa kanilang pamilya. Maliwanag ba? Gumagawa sa kanilang pamilya. Okay? Yung mag-asawa, tumitibay yung pagsasama. Amen? Yung mga anak, nagsimula sa atin, mga sanggol ngayon, mga manggagawa na rin sa Panginoon. Maliwanag ba? Amen? Oh. Okay. At para sa kanila talaga, ang Calvary ay talagang bahagi na ng family nila. Kita nyo? Oh, anong punot dulo ng lahat? Faithfulness. Faithfulness builds families and what? Relationship. Amen? Yung kami nga, ni Ate Pin, di ba? Very thankful kami talaga sa mga member natin sa Calvary. Sa loob ng 6 na lipat ng bahay, kayo lagi ang katulong namin, nagbubuhat. Amen? Amen? Dati, isang lakad lang. Ngayon, ilang lakaran. Hanggang kahapon, si Noel, Anton, kahapon naman sila, Tate Brad, tsaka si Marvin. Nagtabos ng damo, nagkudkud doon. Oh. You see? Faithfulness builds families and relationship. Okay? Yung faithfulness, sumasalin yan eh. Sumasalin. Amen? Naisasalin yan. 2 Timothy chapter 1, verse number 5. Tignan niyo po. Okay. Now, hindi mo maisasalin ng faith kung walang faithfulness, ha? Now, 2 Timothy 1:5. Nakita nung kapitbahay namin, umuulan. Ang sisipag naman ng mga yun. Hindi na nila lupa, tinatabas pa. O, hindi naman talaga kasama eh. Kaya lang talagang, damo, umaango sa amin eh. O, talagang tinabas pa rin nila. Kaya humanga yung kapitbahay namin sa kanila. Ha? Kasi nakita niya, yung service ng kalba, ando yung kalba, mga member pala yun. Okay. 2 Timothy. Ayun, pakibasa nga. Sabi ni Pablo kay Timothy, pakilakas nga, na inaalaala ko ang pananampalataya na hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Lois na lola mo at kay Eunice na nanay mo. At ako'y naniniwalang lubos na nasa iyo rin naman. Ano yun? Ano yun? Na nasa iyo rin. Yung pananampalataya. Amen? Na nagsimula sa lola, na isalin sa anak, at ngayon, naisalin kay Timothy, na ngayon ay pastor sa Crete. You see that? Let me remind you again, hindi to mapapasalin kung walang katapatan. Amen? Naging tapat yung lolang si Eunice. Naging tapat yung lola na si Lois, naisalin sa kanyang anak na si Eunice. Naging tapat yung nanay na naisalin sa kanyang anak na si Timothy. Alright? Yes, Christian, faithfulness builds families and relationship. Alright? Now, and number 4, fruit. Faithfulness
produces fruit. Okay? It produces fruit. Okay? In Galatians 6:9, let us not be weary in well-doing, for in due season ye shall reap, if you faint not. Kita niyo? Amen, Christian? Walang magsasaka na agad ay huminto at nakadama ng kabiguan, sapagkat yung kanyang itinanim ay 2 buwan na ay hindi pa nagbubunga. Walang magsasakang ganon. Tama? Sapagkat hindi naman talaga ng tumas bugbubunga eh. Amen? Talagang nagtiyaga siya, nagtiis siya. Araw-araw niyang binabalikan, dinidilig, binubungkal. Pagkalipas ng ilang buwan o kulang-kulang na isang taon, tsaka nagbunga. Ganun din sa Christian life. Walang pagpapagal na sa maiksing panahon ay hihinto ka, ay aasa ka ng bunga. Wala. Anong sabi ng Bible? Huwag kayong mapagod sa paggawa ng what? Mabuti. Ano yung mabuti? Soul winning, evangelism, follow-up. Amen? Ano yung mabuti? Church attendance, giving. Amen? Service, prayer, Bible reading, mission. Amen? Huwag kayong mapagod, huwag kayong magsawa agad. Sapagat sa kapanahunan ay what? Aani tayo. Kung hindi kayo magsasawa. You see? Faithfulness produce what? It produce what? Fruits. Amen? Yung manggawain sa lumban, yung bad, lumago sa loob lamang ng 1 taon? 2? Hindi naman eh. Amen? Ang Calvary Santa Cruz, ganun din. Amen? Si Brother Paulo, nung bumalik sa Angeles, halos patay-patay na yung gawain doon. Amen? Pero kita mo, hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Tama? Ito niyang salita. Nag-visitation siya, bagamat masama na ang nararamdaman. Amen? Kaya, ibig sabihin tayo naman ang aani ngayon. Amen? Huwag lang tayong magsasawa. Because faithfulness produce what? Fruit. Okay? Idagdag ko number 5, clear conscience. Clear conscience. Amen? Clear conscience. Okay? Maaaring walang bunga, di ba? Pero ganun pa man, ang mahalaga, meron tayong clear what? Okay, sabihin na, nagawa namin ang tama. Lord, bahala ka na. Nasa iyo ng kamay ang bunga. Ang mahalaga, alam ko, Lord, ginawa ko ang tama. Amen? Okay. Alin pang 5? Clear what? Okay. Tayo po natin tumuhit panalangin.